sa sinabing kontrobersya sa double insertion. Nakatutok doon live si Ruth Cabal. Ruth? Mel, unang hearing pa lang ito ng Committee on Finance sa sinasabing double entry sa budget para sa C5 road extension. Pero ngayon pa lang tila may hatol na ang komite. Wala raw itong nakitang mali sa sinasabing double entry. Finance Committee, Chair. Simula pa lang ng hearing, duda na si Senator Juan Ponce Enrile sa kung may karapatan daw ang kanyang komite na imbestigahan si Senate President Manny Villar na umanay nasa likod ng dobleng 200 million peso allocation para sa C5 road extension sa 2008 budget. Tungkol lang daw sa public funds ang saklaw ng komite. Two allocations for the same project. The question is there anything wrong with this? If there is something wrong with it, was any injury done to the government? Ang gusto naman ni Senator Miriam Defensor Santiago magkaalaman kung sino ang iba pang senador na may congressional insertion. Are you in a position to give us the names of the congressmen and the senators who were the authors of congressional insertions or earmarks in the 208 budget? If not, why not? I would not be in a position, Mr. Chairman. First of all, I was not part of the Bicameral Conference Committee. You never were? I never was. I do not know what is so sacred about these names. Kung wala silang kasalanan, di dapat sabihin nila pangalan nila kamukha ng ginawa ni Senator Pimentel. Sabi niya wala namang masama doon. Ang masama lang ay ginagawang mahiwaga ito. Oh. Ngayon, I appeal to our colleagues, come out and tell the public how many earmarks did you put in the 208 bill and what was it for? And if possible, if your conscience goes that deep, tell us how much your kickback was. Sinigundahan ni Senator Mar Rojas si Santiago at nagmosyon para ilabas ng lahat ng mga senador ang kani-kanilang congressional insertion sa 2008 budget. Nagbotohan pa at payag naman lahat. Ang purpose nito is not to embarrass or to... It's not. The purpose here is that our people deserve to know how the budget has changed. No? Paliwanag doon ni Villar at sinabi rin ngayon ni Senator Joker Arroyo, ang ikalawang 200 million peso additional budget ay nakalaan para sa ibang bahagi ng C5 road extension. Pagtitiyak ng DBM, kahit naman daw na doble, may validation pa at di basta-basta inilalabas ang pondo. Dahil sa isyong ito, di muna nilabas ng DBM ang pangalawang 200 million peso budget. Kaya pwede na itong ituring na savings na pwedeng gamitin ng palasyo sa ibang bagay. Ang tanong ko lang, simple lang, kung hindi na-discover, hindi na-buko, ano mangyayari? Anong senaryo? Opo, Ikasado lang ako. Kung bibigyan niyo ako ng pagkakataon lang makwento, hindi ko question ni bukuhan to eh. Question ni sistema. Yung mga amendments ng Congress, in line with the veto message, goes through a validation process. Hindi lang ho dahil ayaw namin release. Kasi gusto rin namin ho malaman kung nasa mandato ba ho yan ng departamento. Sabi naman ng DPWH, wala raw mali sa pagdagdag ng pondo para sa C5 extension. Mas mabuti pa nga raw ito dahil ang kabuang presyo ng proyekto ay mahigit 4 billion pesos at kalahati pa lang ang naire-release para dito. Panahon pa raw ng dating Pangulong Marcos nang unang planuhin ng proyekto. 4 na oras tumagal ang hearing. Halos absueltuhin na ni Enrile si Villar. Senate President and his family had some property along the way. What has not been established here is whether there was an intent to profit on the part of anybody. So, there was no evidence presented to the committee for that purpose. Nothing wrong in that second 200 million, sir. I see nothing wrong with it. Mel, baka daw di na magpatawag ng isa pang hearing si Senator Enrile at maglalabas na siya ng committee report. Samantala ngayong hapon, formal mang naghain ng panukalang batas si Senator Mar Rojas kaugnay ng motion niya sa hearing kanina. Ang final niya ay ang Congressional Insertions Act of 2008. Mel? Maraming salamat sa iyo, Ruth Cabal. Nakatutok live mula sa Senado.